Guni-gunihin ang isang lungsod na may 400,000 katao kung saan ang mga bahay ay siksikan kaya't ang mga kapitbahay ay nagpapalitan ng mga bagay sa isa't isa sa pamamagitan ng kanilang mga bintana nang hindi lumalabas. Taong 1666 na at ang buong lungsod ay parang isang patuloy na labirinto ng kahoy. Ang mga kalye ay napakakitid kaya't hindi makakadaan ang dalawang kariton at ang isa ay kailangang maghintay para makadaan ang isa pa. Ang mga bubong ay natatakpan ng dayami na binabad sa dagta, ang mga sampayan ay nakatali sa pagitan ng mga bahay at ang distansya mula sa isang gusali patungo sa isa pa ay wala pang isang braso ang layo. Isang taon na ang nakalilipas, ang salot ay pumatay ng 100,000 residente, isa sa apat, at ngayon ang mga bakanteng bahay ay puno ng mga bodega ng langis, pulbera, tabla, at iba pang mga kalakal. Walang kahit isang malakas na ulan sa loob ng 8 buwan, ang kahoy ay natuyo ng husto kaya't ito ay nabibitak sa init at ipinagbawal ng mga awtoridad ang mga sunog sa mga lansangan. Sa loob ng ilang araw, ang lungsod na ito ay tuluyang masusunog at ang apoy ay magiging napakatindi kaya ang tingga ay matutunaw at dadaloy sa mga lansangan na parang tubig. Noong gabi ng 2 ng Setyembre taong 1666, ang panadero ng hari, si Thomas Farreiner, ay nagtatrabaho hanggang gabi gaya ng dati. Nagluto siya ng tinapay para sa hari mismo, ang kanyang panaderia sa Pudding Lane ay hindi kailanman nagsasara, ang mga oven ay nasusunog ng 24 na oras sa isang araw nang walang tigil. Bandang 1 AM, isang kislap mula sa isang hindi napatay na oven ang tumama sa mga biga ng bubong at sa loob ng ilang minuto, ang buong 2 palapag ng gusali ay nilamon ng apoy. Nagising ang panadero at ang kanyang pamilya dahil sa nagbabagang apoy at nagawang makatakas sa pamamagitan ng isang bintana papunta sa bubong ng isang kalapit na bahay, ngunit ang kanilang katulong ay natakot sa matataas na lugar. Ang batang babae ay nanatili sa loob ng nasusunog na gusali at naging unang biktima ng sunog na Samire sa buong lungsod makalipas ang 4 na araw. Nang mapagtanto ng mga kapitbahay ang nangyayari, ang apoy ay kumalat na sa 3 kalapit na bahay at gumagalaw sa kalye sa bilis ng isang tumatakbong lalaki. Walang mga pader na bato sa pagitan ng mga bahay, lahat ng mga gusali ay magkakalapit, minsan ay nagbabahagi pa nga ng mga pader. Ang distansya sa pagitan ng mga bubong ng magkakatabing bahay sa makikipot na kalye ay wala pang 2 metro, sa maraming lugar, ang mga bubong ay dumampi sa mga biga. Nang gabing iyon, isang malakas na hanging silangan ang bumangon na kinuha ang mga nasusunog na kalat at dinala ito ng 50 metro pasulong na nagliyab sa mas maraming bahay. Ang mga ground floor ng mga gusali ay naglalaman ng mga bodega na naglalaman ng langis ng linseed, wax, alkohol ng lampara, at karbon na pawang nagliliyab na parang pulbera. Nang marating ng apoy ang mga bodega na ito, nagkaroon ng malalakas na pagsabog at ang nasusunog na langis ay natapon sa mga kalye at dumaloy na parang ilog na nagliliyab sa lahat ng nasa daanan nito. Sa bawat oras na lumilipas, lumalakas ang hangin, pagsapit ng umaga, ang apoy ay gumagalaw sa bilis na 1.5 kilometro bawat oras, mas mabilis pa sa kayang lakarin ng isang tao. Nagising si Lord Mayor Thomas Bloodworth bandang 2:00 ng madaling araw dahil sa balita ng isang malaking sunog sa Pudding Lane. Dumating siya sa pinangyarihan, sinuri ang mga nasusunog na gusali at binigkas ang isang pariralang magiging bahagi ng kasaysayan, kayang base ng sinumang babae ang sarili niya at patayin yon. Tumanggi siyang iutos ang paggiba ng mga gusaling dinaanan ng sunog dahil hihingi ang mga may-ari ng malaking kabayaran mula sa kaban ng bayan. Mahinaw ang bumalik ang alkalde sa kanyang mansyon para sa gabing iyon at nang magising siya kinabukasan, 300 bahay ang nasusunog at wala nang makakapigil dito. Sa oras na ito, umabot na ang apoy sa Thames kung saan nakatayo sa mga pampang ang mga higanteng bodega para sa karbon, alkitran, at mga kahoy para sa paggawa ng barko. Isang maling desisyon ng isang duwag na opisyal ang nagdulot ng pagkawala ng kalahati ng mga gusali ng lungsod at naging isang pambansang sakuna ang isang simpleng sunog. Nang malaman ni Haring Charles II ang laki ng sakuna, hindi siya nanatili sa palasyo, personal siyang pumunta sa nasusunog na lungsod. Bumuo siya ng 8 kumpanya na may tig-100 tauhan bawat isa na inatas ang gibing ng mga bahay sa dinaraanan ng apoy at lumikha ng mga bakanteng bangin na ilang kalye ang lapad. Ang hari ay nakipagtulungan sa mga ordinaryong mamamayan, nagpapasa ng mga balde ng tubig, tumulong sa paggiba ng mga gusali at nangangasiwa sa paggiba ng mga bahay. Ang kanyang nakababatang kapatid, ang Duke ng York, ay namuno sa daan-daang mandaragat na nagbomba ng tubig mula sa ilog gamit ang mga lumang bomba ng kamay at pinapatay ang mga nagliliyab na pader. Walang silbi ang tubig, sumangga ito sa hangin bago pa man ito makarating sa apoy at ang init ay napakatindi kaya halos hindi makahinga ang mga taong 50 metro ang layo. Nangako ang hari na babayaran ang mga manggagawa ng ginto mula sa kanyang sariling kaban ng bayan, ngunit kahit na ito ay hindi mapigilan ang pader ng apoy na kasing taas ng isang modernong 5 palapag na gusali.
Ang ilog Thames ay palaging isang likas na harang na nagpoprotekta sa lungsod mula sa apoy, ngunit sa pagkakataong ito ay naging isang nakamamatay na bitag. Ang magkabilang pampang ay siksikan sa mga daungan na gawa sa kahoy, mga bodega, at mga bahay ng mga mangangalakal na may 4 at 5 palapag na pawang nakatayo mismo sa ibabaw ng tubig. Dinala ng hangin ang mga nasusunog na tabla at troso, dinala ang mga ito patawid sa ilog at sinunog ang kabilang pampang na ikinulong ang mga tao sa isang bilog ng apoy na walang takas. Ang sikat na lumang tulay sa ibabaw ng Thames na may mga bahay at tindahan ay sabay-sabay na nilamon ng apoy mula sa magkabilang panig. Ang mga nakatira sa tulay ay nakulong sa pagitan ng 2 pader ng apoy, marami ang tumalon sa tubig sa takot, ngunit karamihan sa mga taga-bayan ay hindi man lang marunong lumangoy. Ang buong ilog ay napuno ng mga bangkang may sakay ng mga refugee na sinusubukang iligtas ang anumang ari-arian na kanilang makakaya, ngunit ang mga kislap ay bumagsak sa mga bangka na naging sanhi ng pagsiklab ng mga ito mismo sa tubig. Pagsapit ng 3 araw, naging malinaw na hindi kayang patayin ng tubig at mga balde lamang ang apoy. Nagutos ang hari na pasabugin ang buong blok ng lungsod. Naglagay ang mga pangkat ng mga maharlikang sapper ng mga bar aisles ng pulbura sa mga silong at pundasyon ng gusali, pagkatapos ay pinasabog ang mga ito na lumikha ng puwang na hanggang 50 metro ang lapad. Napakalakas na mga pagsabog na narinig ng mga taga-nayong 30 kilometro ang layo at nayanig ang lupa na parang isang totoong lindol. Ngunit napakalakas na mga apoy kaya madali silang tumalon sa mga puwang na ito, dala ng hangin ng mga nasusunog na kalat at sinindihan ng mga bahay sa kabilang panig. Sa ilang mga lugar, 20 bahay ang kinailangang pasabugin ng sunod-sunod upang mapabagal ang apoy, ngunit hindi nila ito tuluyang mapigilan. Ang mga sapper ay nagtrabaho sa malaimpyernong kondisyon, nasa samid sa makapal na itim na usok, marami ang nagtamo ng mga paso at nanganganib na mabaon sa ilalim ng mga guho. Sa pinakagitna ng apoy, tumaas ang temperatura sa 1,200 degrees Celsius, sapat na upang matuno ang tingga at tanso. Ang napakalaking bubong na tingga ng pangunahing katedral ng lungsod ay nagsimulang matuno at umagos pababa sa mga pader na bato na parang tubig na bumubuo ng mga lawa ng likidong metal sa lupa. Natunaw ang mga kampana sa mga tore ng simbahan kung saan mismo nakasabit ang mga ito at ang tinunaw na tanso ay dumaloy pababa sa mga hagdan sa nagbabagang mga batis. Ang mga bato ng mga sinaunang gusali ay nabasag dahil sa hindi matiis na init at sumabog na parang mga granada na may matutulis sa piraso na lumilipad ng 10 metro sa lahat ng direksyon. Naalala ng mga nakasaksi na kahit 1 kilometro mula sa pangunahing pinagmumula ng apoy, napakainit ito kaya imposibleng mahawakan ng anumang bagay na metal. Natunaw ang mga bintana ng tindahan at dumaloy sa bangkita at ang ginto at pilak sa mga tindahan ng alahas ay naging mga walang hugis na inggit na wala ng lahat ng halaga. Pagsapit ng 3 araw, 200,000 tao ang tumakas mula sa nasusunog na lungsod, iyon ay eksaktong kalahati ng populasyon at bawat 2 tao ay nawalan ng tirahan. Lahat ng kalsada ay ganap na barado ng mga kariton na puno ng mga gamit, ang mga tao ay may dalang mga muebles, damit, at pinggan, ang ilan ay nagtanggal pa ng mga pinto mula sa kanilang mga bisagra at kinaladkad ang mga ito. 10,000 pamilya ang nanirahan ng ilang linggo sa mga bukas na bukid sa paligid ng lungsod, natutulog sa lupa, walang pagkain o tirahan. Ang mga mayayamang mga ngalakal ay umupa ng mga bangka at naghatid ng kanilang mga paninda patawid sa Thames, ngunit ang mga presyo ay tumaas ng 10 beses sa magdamag. Ang mga hindi nakatakas noon ay nagmadali sa mga nasusunog na kalye, nabulunan sa makapal na usok. Sa takot, ang mga tao ay nawala sa isa't isa at hindi makahanap ng daan palabas. Inilalarawan ng mga sinaunang kronika ang isang tunay na impyerno, ang mga ina ay nawalan ng kanilang mga anak magpakailanman sa karamihan, ang mga matatanda ay namatay dahil sa pagod, ang mga magnanakaw ay nanloob sa mga walang laman na bahay. Nagsimula ang sunog noong 1:00 ng linggo, 2 ng Setyembre at tuluyang napula lamang noong gabi ng Miyerkules, 5 ng Setyembre. Sa loob ng 4 na araw at 4 na gabing sunod-sunod, walang tigil ang pagsunog ng lungsod, ang pulang liwanag ay nakikita sa daan-daang kilometro na parang nagliliyab ang buong mundo. Noong Lunes, nilamon ng apoy ang sentro ng lungsod at pagsapit ng Martes, lahat ng pangunahing gusali at ang sinaunang katedral ay nasunog. Noong Miyerkules lamang nagsimulang humina ang apoy. Ang nag-iisang salik ay ang hangin na hindi inaasahang lumipat sa kanluran at itinulak ang apoy pabalik sa mga lugar na tuluyan ng nasunog. Pagsapit ng Miyerkules ng gabi, wala nang natitirang maaaring masunog sa lungsod, wala nang panggatong ang apoy at nagsimula itong mamatay ng kusa. Nang bumalik ang mga unang residente sa Abo, hindi nila nakilala ang kanilang mga pamilyar na kalye, mga bundok ng Abo at mga nasusunog na biga na kasing taas ng isang tao ang nagkalat sa lahat ng dako. Ang malaking sunog ay tuluyang sumaire sa 87 sa 109 na simbahan na nakatayo sa lungsod noong panahong iyon. Ang 500 taong gulang na katedral ni San Pablo ay nasunog, naiwan na lamang ang mga pader na bato na nangingitim at walang bubong ng maringal na gusali.
Ang mga sinaunang manuskrito, natatanging mga libro, at mga dokumentong pangkasaysayan na itinago sa loob ng katedral sa loob ng ilang oras ay naging abo sa loob lamang ng ilang oras. Ang Royal Exchange, kung saan nakikipagkalakalan ng mga mangangalakal mula sa buong mundo, ay gumuho sa ikalawang araw na sumaire sa milyon-milyong libra ng mga transaksyon sa mga guho nito. Tinupok ng apoy ang munisipyo, ang customs house, ang pangunahing bilangguan at 12 ng mga sinaunang gusali na nagmula pa sa Imperyong Romano. Ang lungsod ay nawalan ng higit pa sa mga pader na bato, nawalan ito ng 1,000 taon ng kasaysayan at isang alaala na hindi mabibili ng anumang halaga. Sa sandaling hamupa ang apoy, agarang nangailangan ng mga tao ng isang taong masisisi at isang madugong paghahanap sa mga dayuhan ang nagsimula sa buong lungsod. Kumalat ang mga chismis na ang sunog ay sadyang sinimula ng mga Pranses o Dutch dahil ang Inglaterra ay nakikipagdigma sa mga bansang iyon noong panahong iyon. Ang mga galit na pulutong ng mga taga-London ay umatake sa sino mang may kahit kaunting punto at ilan ay binugbog hanggang mamatay sa mga lansangan. Isang Pranses na tagagawa ng relo na nagngangalang Robert Hubert mismo ang lumapit at umamin na sadyang sinilaban ang panaderya sa Pudding Lane. Mabilis siyang nilitis at binitay sa publiko sa pangunahing plaza, ngunit kalaunan ay natuklasan na siya ay dumating sa lungsod 2 araw pagkatapos magsimula ang sunog. Isang inosenteng lalaki ang pinatay dahil lamang sa agarang pangangailangan ng lipunan ng isang biktima na masisisi para sa isang napakalaking sakuna. Ayon sa mga opisyal na datos, 6 na tao lamang ang namatay sa malaking sunog sa London kahit na walang tigil ang pagkasunog ng lungsod sa loob ng 4 na araw. Tila hindi ka panipaniwala ito para sa isang malaking sakuna, ngunit may lohikal na paliwanag, mabagal ang paggalaw ng apoy sa maghapon na nagbigay daan sa mga tao na makatakas. Halos lahat ng mga biktima ay ang mga nagsisikap na iligtas ang kanilang mga gamit at bumabalik sa mga nasusunog ng gusali upang kunin ang pera at mahahalagang bagay. Mabilis na nasunog ang mga bahay na gawa sa kahoy, ngunit mabilis din itong gumuho, hindi ito naging mga bitag ng kamatayan tulad ng mga modernong gusaling konkreto. Gayunpaman, naniniwala ang maraming historiador na mas mataas ang aktwal na bilang ng mga namatay, ngunit ang mga mahihirap at walang tirahan ay hindi binilang. Bukod pa rito, lahat ng rehistro ng simbahan kung saan naitala ang mga namatay ay nawasak, kaya ang tunay na bilang ng mga namatay ay hindi kailanman malalaman. Lubusang tinupok ng sunog ang 13,200 bahay o 80% ng lahat ng gusali sa lumang bahagi ng lungsod. 70,000 tao sa 400,000 residente ang nawala ng tuluyang tirahan at isa sa 6 na residente ang nawala ng lahat ng kanilang ari-arian. Ang kabuuang pinsala ay tinatayang nasa 10 milyong libra sterling, isang halagang katumbas ng buong taunang kita ng kaharian ng Inglaterra. Isang lugar na may lawak na 373 ektarya ang nasunog bilang paghahambing, mahigit 300 modernong mga palaruan ng football ang magkakatabi. Daan-daang mga ngalakal at mga ngalakal ang tuluyang nawasak at magpakailanman dahil wala pang insurance sa sunog noong panahong iyon. Ang ekonomiya ng lungsod ay tumigil ng ilang buwan at nawala ang posisyon nito bilang nangungunang sentro ng kalakalan sa Europa, isang katayuan na inabot ng halos isang siglo bago mabawi. Kagad pagkatapos ng sakuna, ipinahayag ng hari na ang lungsod ay ganap na itatayo muli, ngunit sa pagkakataong ito ay gawa lamang sa bato at ladrilyo. Ang dakilang arkitekto na si Christopher Wren ay nagdisenyo ng isang plano para sa isang mainam na lungsod na may malalawak na kalye at maluluwag na plaza, ngunit tinanggihan ng mga may-ari ng lupa ang kanyang plano. Nais ng mga mayayaman na muling itayo ang kanilang mga bahay sa eksaktong parehong lugar kung saan sila nakatayo noon upang mapanatili ang kanilang mga karapatan sa kanilang lupain at ari-arian. Ngunit ngayon ay may mahigpit na mga batas na ipinatutupad, ang mga bagong bahay ay dapat lamang itayo gamit ang bato, ang mga kalye ay dapat gawin ng doble ang lapad, at ang mga bakanting espasyo ay dapat iwan sa pagitan ng mga gusali. Itinayo rin ni Christopher Wren ang Maringal na bagong katedral ni San Pablo na nakatayo pa rin ngayon at naging pangunahing simbolo ng muling isinilang na lungsod. Ang kumpletong pagpapanumbalik ay tumagal ng 50 taon ng masusing paggawa, ngunit ang bagong lungsod ay mas ligtas, mas maganda, at mas komportableng tirhan. Pagkatapos ng sakuna na ito, itinatag ng lungsod ang unang propesyonal na departamento ng bumbero sa mundo na may mga sinanay na tauhan at espesyal na kagamitan. Sinimulan ng mga kumpanya ng seguro ang pagbebenta ng mga patakaran sa bumbero at pagpapanatili ng kanilang sariling mga tauhan sa pag-apula ng sunog upang protektahan ang mga tahanan ng kanilang mga kliyente. Ipinasa ng mga awtoridad ang kauna-unahang building code na nagbawal sa mga gusaling gawa sa kahoy sa sentro ng lungsod at nag-atas ng mga pader na bato sa pagitan ng mga gusali. Isang matayog na monumento, 61 metro ang taas, ang itinayo sa lugar ng malagim na panaderya. Ang haliging ito ay nakatayo pa rin doon bilang alaala sa trahedya.
Ang malaking sunog sa London ay magpakailanman na nagpabago sa paraan ng pagtatayo ng sangkatauhan ng mga lungsod at ginagamit ng mga arkitekto ang mga aral nito sa kanilang trabaho kahit ngayon. Mayroong isang kabalintunaan, iniligtas ng apoy ang lungsod mula sa salot na pinuksa ang lahat ng daga at ang kakilakilabot na maruming kondisyon at hindi na nangyari ang mga epidemya doon mula noon. Kung nakita mong pawili-wili ito, mag-subscribe upang hindi mo makaligtaan ang mga bagong episode. Pinapanatili naming maikli at diretso ang lahat.